Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Radio Bandido, 8:10 a.m. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 a.m. Magandang umaga. Congratulations. Tagahara mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Kaya talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasalukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, iuubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Ito pong muli ang inyong palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ganon din po naman sa gabi, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At siyempre po ang ating pagtatanghal ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Tayo po ay sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus.
Samantala, sa buong mundo nasusubaybayan po ang ating palatuntunan sa pamamagitan po ng live streaming sa Facebook. At sa mga nais magbigay ng reaksyon sa gawing kanan po ng ating live streaming, ay meron po tayong chat room. Maring i-type ang inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Meron din po tayong mga landline dito po sa ating himpilan na maaari pong tawagan at mga text line kung saan maaaring ipadala rin ang inyong mga reaksyon. Makakasama po natin sa technical side ang ating technical director, si Braille. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ipinagutos na raw po ni Presidente Duterte ang pagsasampa ng kasong economic sabotage laban sa mga concessionaire ng tubig. Ito ay pagkasunod nitong desisyon na inilabas sa Singapore, mga kaibigan, itong arbitration panel na pinag-uutos sa ating pamahalaan na bayaran po ang Ayala at ang Manila Water, mga kaibigan, ng 7.4 billion dahil sa kanila raw pagkalugi mula sa hindi pagpapatupad ng taas na singil sa tubig mula June 2015 hanggang November 2019. Lintik Tayo na walang hiya. Tayo pa pagbabayarin po. Kasi pag pinagbayad mo ang gobyerno, wala naman pera yung gobyerno Yung gobyerno, ang pera niya, ang pera ng taong bayan. Galing sa buwis ng mamamayang Pilipino. Sa dugo at luha ng bayang o ng mamamayang Pilipino. Tsak na nagpapalakpakan na naman ang mga idiot. Ang galing niya. Yan ang mga maririnig mo. Meron pa akong nabasa natawa ko Naluhaan niya ako. Gago. Maganda sana yan. Kung may mangyayari, po. Samantala, yung chismis na si Kiko Pangilinan daw ay pinalalayas na ni Sharon sa bahay nila, pinasinungalingan po yan ni Sharon Cuneta. Wala raw pong katotohanan yan. At kung may mga masasayang panahon sa kanilang buhay, ito raw yung panahon na yun. Ang masaklap dito, pati yung mga ganyan, pinakikialaman natin, po, buhay ng may buhay. Baka may balak palitan na si Tulupong dun sa programa niya, po. Yung pakialaman natin ng buhay ng may buhay at ibulatlat natin sa publiko, po. Ano yung baho nila? Interesado ba kayo sa baho ng may baho? Na wala namang ika nga, ikaugnayan sa gobyerno. Walang kinalaman para bumuti bansa natin, po. Yan yung mga programang gustong-gusto ng iba,
mga makikitid ang ika nga po'y utak. Ewan ko kung may utak pa yun. Kasi po, kaya ako nababanggit yan, hindi naman sa ako pinanggalingan yan, ano po. Hindi naman sa ako'y nanlalait. Ang sa akin po lamang, mga kaibigan, ay binabase ko dito sa 2018 Program for International Student Assessment na nagsasabing, survey po ito nagsasabing sa 79 na bansa at ekonomiya ng mga bansa, ang Pilipinas po may pinakamababa pagdating sa reading comprehension, base na po sa ulat na yan ng Program for International Student Assessment o PISA. Sa resulta na kanilang inilabas, po, hindi naman ako nagsasabing parami ng parami ang mangmang. Iyan po'y buong mundo. At sa pangbuong mundo, tayo yun. Di marunong ika nga umintindi raw sa issue. Ito raw pagbabasa, ito ang pinaka-main subject na kanilang tinutukan doon sa kanilang isinagawang pag-aaral. Ano po? Ito yung PISA kasi isang worldwide study na isinasagawa ng Organization for Economic Cooperation and Development. Sila po nag-aaral tungkol doon sa pinag-aaralan nila, ini-examine nila. Yung antas ng karunungan ng mga nagsisipag-aral, estudyante. Pagdating sa kaalaman sa pagbabasa, sa mathematics, sa science. Sa sinasabing sa mga 15 years old dito na estudyante, noong 2018 yan huy naging main subject nung pag-aaral na isinagawa nung nabanggit nating grupo na PISA. Ang Pilipinas may average reading score lamang na 340. Mataas-taas ng konti ng 200 points below China. Mas mababa pala ng 200 points sa China. Ang China 555. Tayo 340. At higit sa 100 puntos din ang baba natin dito po sa Organization for Economic Cooperation and Development. Dalawa pala ito. Yung PISA at saka yung OECD. Pinakamababa doon 487. Sa Pilipinas, ang mga batang kalalakihan at kababaihan, ang kanilang performance sa pagbabasa, pareho po kababaihan at kalalakihan ng mga estudyante. Ito ay pinakamababa. Sa mga PISA participating countries. Ang sabi reading proficiency is essential for a wide variety of human activities. Marami pala mahinang bumasa pa rin dito, no? Ako'y naniniwala dyan.
Hindi natin alam kung ito'y mga late bloomer, ano po. Hindi yata binabanggit dito kasi mayroong mga sa pagdating sa pag-aaral, late bloomer kahit sa mga iba't ibang larangan ng trabaho. Yung tinatawag na mga late bloomer. Matagal sila yung slow, ha? Pero pagka lumalabas ang galing nila, pag matagal na, matagal nang nakatapos na, gano'n, ng pag-aaral, nagtatrabaho na, tsaka palang lumalabas yung kanilang husay. Alam niyo kung ano yun? Sentido común yun. Hindi pa tinutubuan ng sentido común. Yung karamihan, kaya marami rito bobo. At saka yung yung mga sa panahon natin ngayon, pasama ng pasama lalo. Ang nauuso rito di ba yung mga parang idolatry. Mga kaibigan, yung sobrang paghanga. Meron lang makitang isang bagay, hangang-hanga na. Nakakalimutan nilang pag-aralan. Nagko-contribute din dyan, o contributing factor dyan sa tingin ko, itong social media. Nung walang social media, hindi naman tayo ganyan kabobo. Isa tayo sa mga nangunguna. Katunayan, pati sa pag-aaral, hindi ba yung mga taga-ibang bansa dito, yung mga mayayaman sa ibang bansa, dito pinadadala yung kanilang mga anak para magtapos ng pag-aaral. Magaling tayo sa medisina, iba't ibang larangan. Una, mura dito. At mataas ang kalidad ng pagtuturo. Pero ngayon, dahil sa naglabasan itong mga social media, baliktad na nangyari. Imbes na umunlad ang karunungan ng tao, mas marami dito sa atin ang naging bobo. Kasi hindi mali ang paggamit Mali ang pamamaraan nila na naiintindihan, mga kaibigan, kung saan dapat gamitin itong social media. Magandang invention ito Magandang technology ito. Kung gagamitin mo sa tama. Wala lahat gusto sumikat Sa pamamagitan ng comment, gusto nila sikat na sila. Kahit sa masamang bagay, kahit sa masamang paraan. Pati nga panlilin lang, di ba, sa kapwa, yung mga iskam-iskam, yan ang ngayon social media ginagamit, hindi ho ba? Ibig sabihin, ginagamit sa kawalangyaan, imbes po sa kabutihan. Huwag ka na mag-isip ng mabuti sa ibang tao. Isipin mo na lang sarili mo. Kung ano yung makabubuti sa iyo, dapat makabuti sa iba. Yun na lang yung isipin mo. Hindi yung panlalamang. Kasi nga, medyo gusto pa nilang magpasa ng batas. Ibalik ang GMRC. Ako unang nagsalita niyan Ilang taon na, isang dekadang mahigit na Nandun pa tayo sa himpilan ng mga manluloko. Himpilan na ginagamit ang himpilan para magkanegosyo sa gobyerno. Ano po? Kaya yung channel to, gusto na ipasara yan yan ang trabahong numero 1 yan Ano tawag mo sa NLEX? Lahat na lang ng negosyo, pinasok nila. Mga walang hiya talaga Mga kaibigan, naglitawan na. Sino sa inyo, sa matagal lang sumusubaybay dito,
ang magsasabi ngayon na ako sinungaling. Kaupo-upo pa lang nitong si Presidente Duterte, araw-araw natin pinagsasasabi. Abay, hatawin mo na yung mga oligarchs. Yan ang unang-una mong gawin. Kung gusto mong mapamahal ka sa taong bayan, habang meron mundo, habang may Pilipinas. Wala eh. Ngayon ilang taon? 3. May mangyayari pa ba dyan kahit na pagmumurahin, sampalin mo pa yan? Hindi ko naniniwalang may mangyayari pa dyan. Unang kaso rito, matagal. At ang may mga hukom, may mga mahistradong korap, nasa bulsa ng mga oligarchs yan eh. Anong kaso ng oligarchs ang hindi pinaburan ng Korte Suprema? Tanong ko sa inyo. Meron ba? Paki-inventaryo nyo nga. Meron siguro kung tilbutil yung maliliit. Pero pag ang pinag-usapan mo, mga kaibigan, interest ng oligarchs at saka ng mamamayang Pilipino, ang mga desisyon ng ultimong Korte Suprema, Department of Labor, mga kaibigan, National Labor Relations Commission, Husgado, Court of Appeals, lahat yan pabor sa interest ng mga negosyante, mga oligarchs. Ano sinasabi natin? Mga kaibigan, para na nga tayo nagle-lecture. Ang sinasabi natin, noong araw pa, umpisa pa lang ng gobyerno ni Presidente Duterte, abay bigwasan mo na ngayon. Pag pinatagal mo yan, mawawala ang momentum. Ngayon mo gagawin. Ngayon sinasabi. Ito naman mga ungas, palakpakan. Nagiging tama lang yung katotohanan pag siya magsasabi. Ganun ba yun? Nung tayo nagsasabi, hindi ba katotohanan yun? Laban sa mga oligarchs. Ano sinasabi natin? Sa panahon ni Marcos, tao na ako. May isip na ako. Mayroon na akong buhok na kulot. Mga kaibigan, anong sinasabi natin? Ang dami nilang ginamit na issue kay Marcos. Rally rito, rally doon. Ang laging sigaw, magnanakaw, fascista, imperialista. Yan ang mga sigaw, ano po. Pero nunca, sa panahon ni dating Ferdinand Marcos, dating Pangulo, nunca, wala akong nabalita ang nagrally dahil mataas ang singil sa tubig. At ang tao'y pinagsamantalahang kinulektahan ng kung ano-ano ang sangkalan ni tubig. Wala tayong nabalitaan na nagrally dahil mataas ang gasolina. Wala tayong nabalita ang nagrally dahil mataas ang kuryente. Yun ang sinabi natin umpisa pa lang At kahit na patuloy mga kaibigan, lagi natin binabanggit yan. Kapag nababanggit si Marcos o kung sino-sino, wala tayong ginawa 3 taon tayo, nag-abuso rin sila sa 3 taon na yan Pinabayan din natin Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Hindi
Bravo! Ang pagi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 l, bravo! Susubod lang ang suka, bravo! Laging good na good, bravo! Basta may bravo! Ready ako! Ready ako! Ready na rin ako! Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Jacinto Color, steel roofing. You can be sure it's durable. Jacinto Style. Jacinto Color, steel roofing. High quality, good delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Quality, good delivery. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. So ito ho, pinag-utos daw na sampahan ng economic sabotage charges. Kasong economic sabotage, yan yung madalas natin binabanggit na kasong absent na ngayon. Pag sinabi mo economic sabotage, marami yan. Isa to, mga kaibigan. Ngayon, lahat daw ng involved o sangkot doon sa agreement, kasunduan ng Manila Water at Maynilad, sampahan daw ng criminal, civil, and administrative charges. Mga kaibigan, ito ay pagkatapos o kasunod nitong arbitration, ipag-utos ng arbitration panel ng Singapore-based, pinag-utos sa gobyerno natin ng Pilipinas na bayaran si Ayala ng Manila Water ng halagang 7.4 billion pesos dahil sa kanilang pagkalugi ng hindi pagkakapatupad doon sa kanilang hinihinging taas singil sa tubig noong pong June 2015, mula 2015 hanggang November 2019. Ibig sabihin, kung merong hindi naipatupad ngayong November 2019, basta merong hindi naipatupad, patuloy silang maniningil. Iba pa rito yun sa 7.4 billion. Ano po? Kasi yung kasunduan, ika nga po, anong klaseng kasunduan ho yung pinasok ng mga hayop na yan sa gobyerno, kung kaninong administrasyon yan, dalawa itong concessionaire ngayon, di ba, na malalaki. 3 na sila ngayon actually. Kasama yung kay Villar ngayon, yung Prime Water. Yan ang bago. Ang suspecha nga, baka kunyari lang itong galit tayo dyan sa mga oligarchs. Dahil ang gusto natin, yung paborito nating oligarch. Ganon ngayon ang kalakaran mga kaibigan Maging sa paniwala ng publiko, ganon ngayon Pagka namili ng kandidato, sa eleksyon pa lang, ang pinipili, yung paborito nilang magnanakaw. Di ba? Mananalo ba si Erap sa Maynila kung hindi nila paborito yun dati? Di ba? Mga kaibigan. Ganyan Ang pinagpipilian na lang ng tao, yung paboritong magnanakaw. Kasi wala na Wala nang iba Mga kaibigan At kung meron man,
walang ipambibigay na kwarta sa kanila, di ba? Mga kaibigan, ngayon, ito daw po, sabi dito, basahin natin itong statement ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo. It is indisputable that water is intended for the use, enjoyment, and welfare of the citizens. Alam niya, eto, baliwala naman lahat yan kontrata, baliwala yan Kung ginusto ni Presidente Duterte sa simula pa lang. Ba't ngayon lang? Yun ang tanong natin, mga kaibigan. Pinabayaan mo sa administrasyon mo, pahirapan ng 3 taon ang mamamayan. Hindi pa kasali dyan yung kuryente. Ano tawag niyo sa kuryente? Hindi ba? Sila na lahat ang may hawak pagkatapos pinatutunog ngayon ni Presidente Duterte na parang pinagpaplanuhan siya na ibagsak. Di ba sabi niya maaari siyang bumagsak. Mga kaibigan, dahil itong mga mumurahin niya o minura niya ngayon, ito yung mga may pera. Di ba? Ito yung mga naghaharing uri sa Pilipinas, kahit anong administrasyon. Kung ang mga sinasabi lang natin nung umpisa, pinakinggan na kagad, hindi na sana nangyari yan. Di ba? Naipakita natin. Ngayon, 3 years. Remaining 3 years. Tsaka hindi na rin ganun kalaki gaya ng sinasabi na ganun kalaki pa rin ang trust rating ni Presidente Duterte. Hindi na ganun Marami nang naging issue dahil inatupag ng kasalukuyang administrasyon yung makipagbangayan. Walang kakwenta-kwenta. Walang nalulutas. Tignan ninyo Ano sinabi natin? Bago mo lutasin yung droga, lutasin mo yung corruption. Malulutas mo ba lahat yung problemang yan kung hindi mo uunahin lutasin ang corruption? Ano nangyari? Nagpatuloy, nagkaroon ng PNP chief. May alagang ninja cops. Mga kaibigan. Isipin mo yan. Yan sa harap ng inilunsad na gera kontra droga. Ano sabi natin? Pag nalutas mo yung corruption, hindi man ganap na malipol yan, pero yan nai-address ng tama, yan ang pinagmumula ng lahat Bakit ba dadami yung droga rito kung walang corruption? Yun na nga patunay nagkaroon ng PNP chief na ang mga tauhan ninja cops. Isipin ninyo yan. Hindi ba? Bakit? Kurap paano mo masusugpo yung droga kung maraming kurap? Bakit nakakalabas sa custom? Kurap Hindi ba? Nakinig tayo doon nakinig sa mga sinasabi natin nung umpisa pa lang, mag-iingat ka. Dahil tuwing umpisa ng anumang administrasyon, kasaysayan na yan. Baka hindi lang sa Pilipinas. Pero tayo, dahil komo tao tayo marami na tayong administrasyon din naman na nasaksihan hanggang sa kasalukuyan. Yung mga nagdaang administrasyon, nakita na natin ang mga pagkakamali nila. Ang mga pangyayari sa kanilang panahon, mga kaibigan. So, sapat yun na edukasyon, knowledge na ating na-acquire, mga kaibigan, para maging leksyon
ng mga susunod pang administrasyon. Eh, hindi ginawa eh. Sabi natin, huwag niyong intindihin ang mga bumabanat sa inyo kung babanatan man kayo. Kasi bagong upo pa lang eh. Tsak na babanatan ka. Bakit? Eh, natural yun eh. Oh, saan ka bansa sa mundo pupunta o maghahanap ng leader na hindi nababanatan? Sige nga. Natural yun eh. Di ba? Ang hindi natural, yung iyong dapat na maging reaksyon sa kanila. Oh, mga kaibigan, di ba? Ang sabi natin, pag yan ang inintindi mo, madidistract ka. Mawawala ka sa focus. Mapupunta attention mo dyan, mapapagod ka dyan. Matatambakan ka ngayon ng issue. Pag natambakan ka ng issue, makakalimutan mo na. Gustuhin mo man gawin ang isang mabuting bagay para ituloy, wala ka ng panahon. Di ba? Sinabi natin lahat yan eh. Paunit-unit yan eh. Yung tatahol, huwag mo intindihin. Ang intindihin mo, baka yung nasa paligid mo. Ang magpabagsak sa'yo. Hindi ba? Dahil puro, ang dahil tarantado eh. Mga kaibigan eh. Pinagpauna na natin yan eh. Bantayan natin yan. May mga uto-uto. Natatabunan ng uto-uto na ano to eh, mga bayaran nito eh. Pag may mga issue nang lumalabas sa mga nakapaligid kay Presidente Duterte, naglalabasan na rin yan. Bayad yan eh. Tapos ibibintang sa dilawan. Sila nagnakaw, halimbawa. Di ba? Paano mo ibibintang yung ninakaw mo eh? Hindi naman sila yung nangupit. Ikaw yung nangupit. Di ba? Yun ang mahirap. Nililito ng mga kasama niya, si Presidente Duterte. Halimbawa, itong sinasabing investigasyon, didemanda, may mangyayari ba dyan? Ako, I doubt may mangyayari dyan. Ang pera niyan, unlimited eh. Oh, kaya niyang bayaran eh. Antayin lang nila pag wala ka na sa gobyerno, arigluhan na yan. Ano tawag mo sa kaso nila lusyutan? Oh, bakit sila lusyutan hanggang ngayon nandyan? Yung mga kumalaban sa kanila, wala na. Di ba? Si lusyutan nandyan. Paano? Hindi niyo ginawa yung mabuti. Katulad sa panahon ni Marcos. Di ba sinasabi natin, ang isa sa pangunahing dahilan ni Marcos noon, kung bakit niya idineklara martial law, yung pag-abuso ng mga oligarchs. Yan ang totoo, mga kaibigan. Ngayon mo gagawin lang yan. Pag-iisipan ka na. Hindi ba? Na katulad niya, 3 taon na lang, tsaka mo gagawin yan. Hindi talagang yun ang pakay natin. Lilitaw. I doubt na may mangyayari dyan. Sabi ko nga sa inyo, si Lusyutan eh. Isipin ninyo. Ang laki ng atraso niyan sa buwis. Ba't naandyan pa? Lalo lumaki negosyo. Pumalit ang administrasyon. Nakuha niya yung airport. Kanya lang mag-isa. Terminal 2. Para lang sa Philippine Airlines. Mga kaibigan. Siya ba nagpagawa nun? Kaninong pera pinagpagawa ron? Lahat naman yan eh. Di ba? Katunayan sa umpisa, sabi ko nga sa inyo, anumang kasunduan niyang pinasok na yan ng gobyerno, baliwala lahat yan. Bakit? Ang pinakapangunahin na sentido komon na dapat ninyo maisip, ano yun? Yan tubig, katulad ng sinasabi nila ngayon, ano yan eh,
public utility yan eh. Bakit mo yan ibibigay sa pribado? Pag yan, binigay mo sa pribado, i-hostage ka niyan. Yun yung sinasabi natin. I-hostage niya ng mga mamamayan, pati gobyerno. Mga kaibigan. Hawak ng oligarchs lahat eh, ng public utilities. Kaya sa panahon ni Marcos, walang makapagdi-dispute sa atin. Sige, magpakita kayo na minsan nagkaroon sa panahon ni Marcos na nagrally, tumaas ang gasolina, nagmahal ang singil sa kuryente, nagmahal ang singil sa tubig. Sige nga. O kahit sino dyan. Pati nabubuhay na nagmumura kay Marcos nun. Harap niyo sa akin. Mga kaibigan, kung may maipapakita sila, wala. Bakit? Mga kaibigan, yun ang katotohanan eh. Gusto niyo ng katotohanan, yun ang katotohanan. Mga kaibigan, hindi pinayagan ni Marcos na pagsamantalahan ng taong bayan. Ano ginawa niya? Kinumpiska niya lahat yan. Sinikwester. Gobyerno nagpatakbo ng Meralco. Mga kaibigan. Kaya pagbukas mo ng resibo mo, billing, makikita mo lang kung magkano yung babayaran mo. Wala nang kung ano-anong mga charges na kung ano-ano. Mga bat. Saan ba na-invento yung bat? Sa panahon ni Cory. Mga kaibigan, isipin ninyo, ang tubig, wala. Napakamura ng tubig sa panahon ni Marcos. Ang dami pang may NHA ba na tubig? Baka kala ninyo, libre. Yung NHA. Sabihin ko nga sa inyo, sa Tondo kami nakatira, di ba? Ang mga panahon na yun. Ang tubig namin, nakakatipid kami. Kumukonekta kami rin sa NHA dati. So wala kaming binabayaran tubig. Mga kaibigan. Wala eh. Wala naman tayo nakitang ganong ginawa eh. Sabi natin hindi kami naghahangad na dito sa administrasyon ninyo, Mr. President. Kumampanya kami. Di ba? Sino unang umupo sa mga kasama ninyo? Yung mga kalaban nyo. Pagkasama nila, ito naman maiingay, hindi dilawan. Kahit dilawan nyo napasampa rito. Sa administrasyon, hindi dilawan. Wala eh. Bakit? Panatiko eh. Kita ninyo sabi nitong pag-aaral, hindi tumitingin sa issue. Hindi marunong. Illiterate pagdating sa issue. Hindi ko pa binabasa yung buo. Nandoon yun. Sa sinasabi nating study ngayon. Tayo, isa sa pinakamangmang sa 79 na bansang kasali. Doon sa pinag-aralan ngayon. Bakit? Kita mo naman ngayon eh. Nagtataka nga ako, dati nang marunong, naging bobo pa. Dati nang marunong to mga kakilala ko. Kaya dumistansya ako eh. Hindi ko maatin na makipaglokohan eh. Yung paniniwalain mo yung sarili mo sa isang bagay na hindi naman kapanipaniwala. Inuuto mo yung sarili mo, mapapala mo rin utuin mo sarili mo. Di ikaw yung pinakagagong tao. Kukumbinsihin mo sarili mo na tama ang isang bagay na mali. Ano yun? Hindi tayo pwede sa lokohan. Dahil kung lokohan ang hanap natin, hindi radyo pipiliin ko. Di ba? Hindi ako magsasalita sa radyo. Hindi rin ako magsusulat sa dyaryo. Panloloko pala. Kaso, ang daming magaling sa panloloko. Ginagamit nila ngayon itong mikropono. Ginagamit ang dyaryo.
Bakit? Nasa bulsa ng mga oligarchs eh. Oh, mga kaibigan eh. Hindi ba? Tingnan mo yung mga tarantado yan na periodikong pipitsugin na tabloid, mga kaibigan. Oh. Isipin mo, di ba, magkakaroon ng telco rito, yung third telco. Oh. Ano ginawa? Inutosan ng mga oligarch na may control ng telecommunication para banatan yung gobyerno, mga kaibigan, sapagkat ayaw nila na magkaroon ng ibang player. Hindi ba? O ano ginawa ng mga kupal na dyaryo? Binayaran lang, nagkaroon ng advertisement. Oh. Globe. Advertisement nila, Globe. Ha? Hindi naman ano yun, dating ginagawa ng Globe. Di ba? Oh. Sino binanatan? Gobyerno. Bakit? Kontrolado. Mga kaibigan, masama na, monopoly na nangyari. Ganyan din yung before martial law. Minomonopolize, pero mas grabe ngayon. Sipin mo, may hawak na, may-ari ng ospital, may-ari ng communication, television. Bagay, kasama sa communication yun. Oh, ano pa? Kuryente, tubig, kanya lahat. Oh, ano magagawa mo kung ikaw ang mamamayan? Ha? Kahit na anong posisyon kanya gahasain, nakatuwad, nakatihaya, nakatagilid, may magagawa ka ba? Wala na. Bakit? Hawak niya na yung buhay mo eh. Eskwela, kanila rin eh. Saka nakakita ng ganyan. Eh, bawal sa batas yan, monopoly. Oh. Unang-una, yung sinasabi natin tubig, public utility, pinayagan mo sa, dapat, nung pag-upo mo, kinuha mo. Yan ang i-take over mo, hindi yung martial law. Di ba? Eh, kita ninyo si Lorenzana, oh. Ang rekomendasyon niya, tigil nyo na yan. Wala namang kaugnayan yan eh. Yung may kaugnayan, ayaw nilang gawin. Kaugnayan sa ikabubuti ng bansa. Isipin mo, sige, tignan mo. Kung mura yung tubig, mura yung gasolina, bakit nagmahal ang gasolina? Alam na niyo, kasi sayang yan, di ba? Sa panahon ni Marcos, wala yan eh. Magtaasan yan, hindi nga pinag-uusapan sa dyaryo yan eh. Tumaas sa merkado, ganito ng halaga ng langis. Wala yan. Unang-una, hindi naiintindihan ng tao yung economy. Marami dyan, di nakakaintindi yan eh. Hindi na iniintindihan, lalo mga pangkaraniwan lang na mahihirap. Walang ano yan, yung i-discuss mo kung saan-saan economy. Hindi ka maintindihan yan. Mga kaibigan, dapat gawin mo simple. Ang naiintindihan nila, ang sabi natin noon, pag-upo ni Presidente Duterte, hindi kami naghahangad. Paghinhawain mo buhay ng mga Pilipino. Pag-aangin mo lang. Tulad sa panahon ni Marcos. Nang gasolina, hindi problema. May sarili tayo eh. Oh, may OPSF pa tayo. Ang gobyerno. Oh, yun ang yun ang pinagkukunan ng ipambabayad sa gasolina pag tumaas sa merkado. Yung consumer hindi apektado. Meron sumasalo. Meron siyang proteksyon. Oh, di ba? Mga kaibigan. Bakit noon
Hindi naman sagana buhay ng Pilipino kay Marcos. Totoo yun. Pero hindi hirap. Hindi stress. Walang stress ang mga Pilipino. Sino na kinabang? Yan din mga yan eh. Kay Marcos. Kasi maraming mangmang dito, hindi nalalaman yung nagdudunong-dunungan lang. Yung reality na alam nila, malayo dun sa reality na nangyayari between the government and the business sector. Halimbawa, gusto mong umutang, di ba? Sino lang ang nakakautang nun? Yan ding mga malalaking negosyo na yan. Negosyante yan. Makati Business Club. Mga kaibigan. Bakit? Kasi, para ka pautangin, dadaan ka sa isang, anong tawag mo rito? Itong auditing, private auditing office, itong, Belayo, Sisip Gores and Belayo. Yun ang pinakikinggan ng mga nagpapautang eh. Kung sino ang i-certify nila, sino ba nagpapautang? World Bank at saka IMF. O kaya yung ibang mga bansa, mga kaibigan, di ba? Nadaan ka ron, Sisip Gores and Belayo. Pangkaraniwan ng kaibigan pwede. Kaya sinasabi natin, hindi uunlad, pumunta ka sa Singapore, sa ibang mga bansa. Maraming mayaman. Hindi monopoly. Maraming mayaman sa kanila. Dito monopoly. Pumunta ka sa Macapagal Boulevard. Yung pong mga lupa dyan sa natinambakan. Sino may control? Sila lang. Henry C. Isama mo na lahat yan, Mr. President. Para lalong maging makatotohanan yung sinasabi mo. Lahat siya, sampalin mo. Di ba? Huwag ka na magtangi. Huwag ka na mamili na sasampalin. Lahat yung mga oligarch, sampalin mo. At huwag mong papalitan ng panibagong oligarch. Kung sakasakaling meron kayong pinaplano na alisin dito sa mga walang yang ito, na concessionaire, yung supply ng tubig. Pagsiservisyo ng tubig. Baka mamaya, lipat nyo lang sa prime water yan, kay Villar. Di ganun din. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang mensahe mula sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes, and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Radio Bandido 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Babati muna tayo sapagkat merong mga may kaarawan ngayong araw na ito. Nahing kong batiin yung nagsusulat sa showbiz, si Ismaeli Pabatini.
Birthday niya ngayon eh. Happy birthday sa iyo, Ismaeli Pabatini. At kay Olan Cruz ng Paricoy, ito ay cycling group dyan po sa Kwan, sa... Ewan ko kung member ito, si Olan Cruz. Pinababati siya ni Oscar De Jesus, birthday niya kahapon. Belated happy birthday kay Olan Cruz. At dahil birthday ni Olan Cruz at ni Ismaeli Pabatini, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Bueno, mga kaibigan, ito nga masalimuot na nangyari, di ba? Nagkaroon na ng mga kasunduan between the government tsaka itong mga sipin mo, in the first place, hindi sila dapat mamahala niyan. Yung sinasabi natin kahit sa mga public transport, halimbawa yung mga MRT, LRT, dapat may gobyerno, katulad sa Japan. Meron silang sariling, ang gobyerno meron sarili. O kaya, hindi sila pwedeng magtaas basta-basta. Magtataas yung gobyerno laban sa mamamayan? Mali yata yun, di ba? Mga kaibigan. Kaya, yung mga nasa private competitors, nasa parehong negosyo, hindi sila makapagtaas. Bakit? May pagpipilian ng taong bayan Mga kaibigan, walang tatangkilik sa kanila kung aabusuhin nila ang mamamayan. Ganon din yan, yung kasama yan sa public utilities, yung tubig. Unang-una, nature yan Sino may-ari ng tubig dito? Sila ba? Bakit binigay sa kanila yan ng wala naman silang nilabas na puhunan dyan Ang ginamit nila, facilities ng gobyerno. Dati na tayong may dam. Dati na yung mga daluyan ng tubig ng nawasa. Hawak pa ng gobyerno yan. Dati. Ano pinuhunan nila? Kailan sila nagdagdag lang, nag-improve lang sila ng konti. Pero gaano kalaki na kinita nila? Lahat luto sa sariling mantika Mga kaibigan Dapat panagutin sila. Di ba? At kunin ng gobyerno yan. Saan sila magdidemanda ngayon? Sige nga. Wala namang, dati naman sa gobyerno yan may anomalya sa kontrata. Di kunin mo. Gobyerno, patakbuhin mo yan. Hanggat bayaan mo silang magtayo ng sarili nilang facilities. Kung gusto nilang makapag-invest sa kaparehong business sa public utilities, pwede silang payagan. Pero, sarili ninyo. Huwag niyong gamitin ang facilities ng gobyerno. Di ba? Paano sila nagsimula? Di ba sa facilities ng gobyerno mga ginamit nila? Mga kaibigan, asa nang inilabas na puhunan? Wala. Pagkatapos, yung arbitration niya yan, natatandaan ninyo yung ginawang kawalangyaan sa Pasig River ni Atienza. Ilang bilyon yung kinita ni Atienza sa Pasig River, tawag mo, dredging.
Pati yung Laguna, ano yun? Laguna Lake? Hindi mo ba? Ang laking anomalya nun, ha? Na-discover ni Panot. Panahon ni Panot. Mga kaibigan. Wala namang ginawang dredging dun, eh. Ang baho pa rin yung Pasig River, di ba? Ang burak nun, napakataas. Si Gina Lopez pa nga nakadiscover. Kaya ako, alam nyo, sa totoo lang, hindi buo ang aking paniwala kay Gina Lopez dahil doon sa Pasig River. Tumahimik si Gina Lopez doon, eh. Mga kaibigan, eh. Sino nagbulgar nun? Nabulgar yun, ah. Diba? Yung kumpanya na Bergenwecker ba yung pangalan nun? Sipin mo yun, ilang bilyon yung kinulekta nila sa gobyerno. Nung ipinatigil ni Panot yun, nagdemanda yun sa ibang bansa, sa Amerika pa nga, eh. Nagkaroon ng trial doon. Nanalo yun, eh. Isa nga sa pinatawag doon, si Mayor Lim, eh. Pati yung reporter ng isang pahayagan, eh. Kasama nagpunta ron, eh. Mga opisyal ng Maynila. Alam niyo kung bakit? Kasi kasama nila Lim, si Gina Lopez, nag-i-inspection sila sa Pasig River. Nakita nila mayroong tao nasa gitna ng Pasig River. Hanggang dibdib yung tubig. Hanggang dibdib ng tao. E di tinawag nila yung tao, nilapitan nila. Paano ka nakatutuntong dyan? Wala, mababaw na ito, eh. Yung pala, ang ilalim nung puro burak na. Ito yung after na sinasabing nagkaroon ng dredging. Akalain mo, nanalo yun. Bakit? Alam niyo na kung bakit. Yung mga arbitration na yan, nasa bulsa yan ng mga malalaking kumpanya. Hindi ba? Sino mga pagsasabing hindi sila nabayaran? Ganon din dito. Sipin mo, tayo na ang sinisingil ng kung ano-ano. Halos ipaghanap buhay mo na lang sila. Darating ang araw, wala na, eh. Yung lahat ng hanap buhayin mo, kukunin na nila, eh. Nakakita ka ba ngayon na tinatayong karsada, eh? Gobyerno? Wala, eh. Pribado, eh, pero gobyerno ang gumagastos. Mga kaibigan. Sino-sino yan? Yung mga LRT, MRT na yan, di ba pinagawayan pa nila yan? Kung saan itatayo yung kwan? Yung terminal? Sino nag-aaway? Di ba yan din? Yan din mga concessionaire ng tubig. Di lahat hawak nila. Wala nang kalaban-laban ng mga Pilipino. Kung ano ang gusto nilang ipatupad. Kaya magkano nila gustong sumingil? Sino nga awat sa kanila? Ang gasolina, deregulated. Mga kaibigan, nagpasa ng batas. Puro daldalan ng daldalan. Ayaw nila magpasa ng batas na nagpapawalang bisa sa oil deregulation law. Daldalan lang, eh. Maganda lang lahat pakinggan yan. Pero, sabi nga sa English, it remains to be seen. Marami na tayong sinabi, hindi naman nagkatotoo, eh. Wala nagkatawang tao sa sinabi ninyo, eh. Mga kaibigan, eh. Kaya yan, sasampalin mo lang yung dalawang yan, si Pangilinan at si Ayala, sampalin mo lahat yan. Bugbugin mo pa nga, gusto pa nga namin, kulang pa nga yan, eh. Pero hanggang kailan yan? Di ba? Kasi napagsamantalahan ka na, eh. Nagawa na nila, nakuha na nila yung gusto nila sa'yo. Kung gusto kayo bagsak, pwede. Sasama sila. Sila magpopondo. Bakit?
yung momentum hindi natin sinamantala eh. Ang nagsamantala, yung nakapaligid siya yung gago. Di ba? Na pinaniwalaan mo. Oh, tayo, nung tayo nagsasabi niya, may pumalakpak ba sa akin? Wala. Di ba? Unahin ninyo yan. Gagaan ang buhay ng tao. Yun lang ang kailangan ng tao eh. Kasi, stress na eh, ang mabuhay sa Pilipinas. Ang mabuhay ka sa Pilipinas, sa totoo lang, ang maging isang Pilipino ngayon, stress. Kaya sabi natin, kung yung sanggol lamang sa sinapupunan ng nanay nila, makakausap yan at makapagsasalita yan. Kung tatanungin mo sila, kapag ka sila ay ipinanganak o isinilang, makapamimili sila ng nationality, siguradong hindi nila gugustuhin maging Pilipino. Masyado ng stressful ang maging isang Pilipino. Saan ka makakakikilos ngayon na wala kang problema? Sige nga. Parking, nagbabayad ka na, gigipitin ka pa eh. Meron pa bang kilos ngayon na walang bayad? Tanong ko sa inyo. Dadaan ka sa Skyway, babayad ka. Ba't nyo pinagmamalaki sa amin yung mga pinagagawa ninyo? Hindi naman libre yan. May bayad dyan. Gusto nyo kami pa magkautang na loob sa inyo, mga damo kayo. Di ba? Nagbabayad kami. Bakit nyo ipapautang na loob sa amin yan? Sino may nagpapagawa ng SLEX? San Miguel Corporation. Yan ba, di nyo kaya sampalin yan? Bakit sa lahat ng larangan kasali sila? Paano ngayon tayo magpapayaman ng mga kapwa natin Pilipino upang maproteksyonan natin ang sarili nating ekonomiya? Kaya tayo, pinapasok lang ng dayuhan dito. Bakit? Sila binibigyan nyo ng priority. Gamitin nyo sila. At bigyan ninyo ng patas na pagkakataon ang mga pangkaraniwang Pilipino. Anong malay mo? Pagka yung mga yan, nagsiyaman yan, dito nila paikutin ang pera nila. Gaganda ang ekonomiya natin. Katulad ng ginagawa ng Amerika, ng China, di ba? Yung ba ginagawa nila? Basta pabor sa kanila, kita ninyo, kumpiska sila ng kumpiska ng pera. Hindi naman sa gobyerno napupunta. Halimbawa, yung sa claim kay Marcos, yung human rights violation, lahat ng kaso sinasampi. Civil case yun, hindi criminal case yun. Para makuha lang yung property o pera. Bakit? Napupunta ba directly yun sa gobyerno? Kamukha nung sinasabing bayaran yung human rights victims? Sino makikinabang? Di ba mga abogado? Sipin mo, yung mga abogado, laki ng makukubra. Samantalang yung isinangkalan nilang pangalan doon, na ginamit nilang mga pangalan, si Rod Domingo, di ba? Sino-sino yung mga nilista nila? Taga Mindanao, may binugbog ba si Marcos sa Mindanao? Libo-libo? Mga kaibigan, magkano bibigay? Doon sa pinakahuling desisyon ng korte, $1,500 bawat isa. Equivalent, magkano yun sa peso? 75,000 pesos. Isa abogado, magkano? Mahigit 4 million. Sabihin mo ng 4 silang abogado. Di anak ng tig-1 milyon sila. Mahigit.
Pagkatapos, palsipikado pa yung mga pangalan ng mga na makakakubra ng $1,500, baka sa kanila pa mapunta yun eh. Fictitious yung mga pangalan eh. Pero bakit ginagawa yun? Sapagkat yung mga makikinabang sa pera nakabase sa Amerika. Doon iikot sa kanilang ekonomiya yung pera. Hindi man directly kinukuha ng gobyerno yung pera, makikinabang ang bansa nila, ang gobyerno nila. Dahil doon nila gagastahin yung pera. Doon nila paiikutin yung pera, doon mag-i-evolve. Nakita niyo ninyo? Ganun ang ekonomiya. Pagpapalakas ng ekonomiya. Hindi dito, gasa sa inchik ang inaabot natin ngayon. Ba't hindi natin tularan yung Amerika? Di ba? Nagpapasok ka ng investment. Bigyan mo ng pagkakataon yung iba. Paano mo magagawa yun? Huwag mong pahintulutan. Wala nang halos Yung reclamation area dyan sa Pasay, Paranaque, mga kaibigan, puro oligarchs yan paano kami? Paano yung pangkaraniwang mamamayan na gusto rin maging negosyante upang makapagbigay ng hanap buhay sa kapwa? Tingnan mo, dayuhan, pupunta rito, pati trabador nila, inchik na rin. Bakit nagka-traffic tayo ngayon? Grabe, palala ng palala traffic. Dahil sa inchik. Hindi niyo ba nakikita, biglang nagsidami ang van, malalaki, high-ace commuter, Starex, kung ano-ano, lalaki. Yung iba, parang maliit na bus na. Araw-araw yan, walang oras na hindi nagsasalimbayan yan, puro brand new yan. Ang pasahero niyan, puro inchik. Naniniwala ba kayo? Milyon na rito yan eh. Yan dami ng inchik na yan. Ang daming establishment dyan sa Macapagal Boulevard na mga bagong tayong restaurant, mga building, puro inchik na yan. Kasi ng Pilipino, wala eh. Kinusinti ninyo yung oligarchs eh. Pag malakas sa inyo, okay. Sana kung lalahatin ninyo yan. Hindi naman kayo ganun mag-isip eh. Diba? Useless yan. Nagtatakutan lang tayo dyan. Gusto lang nating taburan yung iba. Mga kaibigan, dapat walang monopoly rito. Ano ka ba, SM? Magtayo ka ng marami mong SM. Bakit ka magtatayo ng kasino? Bakit ka magtatayo ng gano'n? Sa iba naman yan. Kanya-kanyang linya, kanya-kanyang teritoryo. Di ba dapat gano'n? Wala monopolize. Tubig, lahat, iyo. Di hawak mo na buhay ng tao. May ospital ka, may square. Di ba gusto nga, bilhin lahat yung ospital? Kaninong pera yan? Pera ng dayuhan yan, kay Pangilinan. Ha? Di ba napatunayan na yan sa Korte Suprema? Nagkaroon na ng desisyon niya sa PLDT. Diniklara ng Korte Suprema na yan pera nga ni Soedomo Salim, yung amo ni Pangilinan. May nagawa ba yung desisyon na yun? Ha? Bawal yun. Sapagkat communication yun eh. Ang communication, tsaka yung binabanggit natin kanina, public utility. Hindi dapat yan. Una, may batas tayo sa communication. Hindi pwede mag-engage sa ganyan larangan ang mga dayuhan. Kahit singkong duling, di sila pwedeng mamuhunan dyan. Dito,
gumagamit ng dami, pero may batas din tayo, anti-dami law. Pero pwede lahat. Yung pera ni Pangilinan, sino nakikinabang? Yung angka ni Suodomo Salim. Sino yun? Yun yung katiwaldas ni Crony ni Suharto. Yung ninakaw niya ron, ito, nagpayaman doon. Diyan niya, yan ang may hawak, yung Suodomo Salim. Yun naman ang pinanser ni Pangilinan. Kaya niyo ba yan? Kahit na, gawin mo pa yan, sa totoo, ang laki na ng gahasang ginawa sa atin yan. Diba? Baga sa babae, di mo na pakikinabangan eh. Sa sobrang gahasa na inabot niyan. Wala eh. Hindi tayo punta ka sa ibang bansa. Singapore. Yung mga native nila ron, yung mga, ibig sabihin, yung mga taga ron talaga, kababayan nila talaga, yun ang mayaman. Pwedeng pantayan yung mga gusto mag-invest. Equal footing sila ron. Yung tinatawag na level ang playing fields, di ba? At the same time, ginagamit mo yung nag-i-invest ditong mga mamuhunan dito, ginagamit mo para magbangon ka ng sarili mong mga negosyante. Pagka marami ng Pilipino ang negosyante, lilimitahan mo sila sa kanilang larangan. Hindi yung pwedeng lahat ng negosyo, pwede nilang pasukin, hindi. Kaya nagkakaroon ng monopoly, ayaw nilang magbigay ng pagkakataon. Halimbawa, meron tayong magandang panukala. Gusto natin magtayo dyan sa... Hindi tayo papayagan eh. Wala kang panlagay sa PRA, wala kang panlagay sa Malacanang, wala sa lahat, wala. Wala kang panlagay. Sa yung tawag doon, yung reclamation, yung dating pwesto ni Ramon Revilla. Kaya sila Ramon Revilla, laki ng lote dyan, makakala ninyo, yung tapat ng foreign affairs dyan sa Makapagal. Paano nila nakuha yun? Bakit ang iba hindi pwede? Bakit ang mayroon ng mga malalaki negosyo, sila lang ang pwede ron? Si Rason. Bakit sila pinagpapartihan nila yung reclamation area? Bakit walang bagong mga pwedeng magtayo ng mga Pilipino? Hindi ba okay sana yan, nagpapasok ka ng investor kung merong katumbas na bumabangong Pilipino ang yumayaman. Bakit? Pagdating ng araw, mayaman na yan. Matutulungan niya yung sarili niyang mamamayan kasi kukunin niya Pilipino. Yung pera na kinikita niya, dito umiikot sa bansa natin. Maraming makikinabang pa rin doon, mga anak pa yun. Diba? Wala eh. Wala tayo magmamangan. Ito na lang. Department of Lagay and Labor. May nagawa na ba yan si Bello? Tanong ko sa inyo. Hindi ba ang sinasabi natin, ito, baka dumating ang araw, banggitin nyo rin to. Pero wala na eh. Too late the hero na tayo eh. Sinasabi natin noon na gawin ng konsepto, dapat pinag-aralan na yung konsepto ng profit sharing. Para ang mga manggagawa, yung sinasabi natin pagkakataon sa bawat mamamayan na siya umasenso. Paano ka nga asenso kung ang laging pinaglalaban minimum wage law? Diyan ka aasa? Kailan ka aahon dyan? Yung magiging anak mo, mamanahin yan. Yang hirap mo. Bakit? Wala tayong pagkakataon eh.
Hindi tayo binibigyan ng gobyerno ng pagkakataon. Anong pagkakataon yun? Pwede lang natin yun. Pwede lang tayo magkaroon ng pagkakataon kung ang konsepto ng kumpanya dito sa Pilipinas at ng labor natin ay profit sharing. Ibig sabihin, bukod sa sweldo, nagiging bahagi ka ng kumpanya, lalo sa kinikita ng kumpanya. Hindi lahat napupunta sa may-ari ng kumpanya. O, dapat nga ganun eh. Katulad sa Japan, magtatayo, siguro, dalawa lang sila, magsisimula sila ng negosyo. Unti-unti, dahil lumalaki yung negosyo nila, nagkakaroon sila ng panibagong mga kasamahan. Ganun sa Japan eh. Napansin ko eh. Mga kaibigan eh. Habang lumalaki yung mga nagtayo ng kumpanya, kasama nilang lumalaki ang kanilang mga empleyado. Hindi man pantay ang kita nila, pero bukod sa kanilang sweldo, ay kumikita sila sa kinikita ng kumpanya. Yun ang profit sharing. Yan ang tanging solusyon para ang mga susunod na henerasyon sa ating bansa, mga kaibigan, hindi na sila lalaki para palitan lamang bilang laborer ang kanilang magulang. Baka pagdating ng araw, marami nang naimpok ang magulang nila, magninegosyo na lang sila. Di ba? Magkakaroon ng panibagong manggagawa. Ganun yun eh. Palaki kayo ng palaki. Paunlad ng paunlad ang ating mga mamamayan. Uunlad ang ekonomiya natin. Kung hindi natin gagawin yan, wala. Huwag na kayong magmalaki. Kahit sinong gobyerno, tatapatin ko kayo. Itong konsepto natin ngayon dito, wala yan. Pangako ng gobyerno, mga incentive, wala naman yan eh. Lilipas ka agad yan eh. Pagka profit sharing, ang bawat membro ng isang kumpanya, minamahal niya yung kanyang kumpanya. Dito hindi, di ba? Winawasak dito eh. Bakit? Gutom eh. Meron silang dahilan eh. Di ba? Magtatayo ng union. Kita mo na wala mga pabrika rito. Bakit? Inabuso rin ng mga kuwan. Bakit? Hindi na naiisip yung konsepto ng profit sharing. Wala nang increase ng minimum wage. Magtakda ka ng minimum wage. Okay lang yan, pero kasama sila. Dapat, habang lumalaki ang kita, lumalaki ang kita nila. Kumbaga, di ba? Kakain ka sa restaurant. Di ba may service charge na pinaghahati-hatian sila? Oh. May profit sharing. Oh. Sample lang yun, pero hindi ganun kaliit na pakinabang ang mga manggagawa. Habang ang manggagawa umaasenso sa trabaho niya, mamahalin niya yung trabaho niya eh. Di ba? Sinong gago hindi magmamahal sa trabaho niya? Oh, maghanap man siya hindi siya mag-iisip, magre-resign ako rito, lilipat ako. Di ba ganyan ang karaniwan nangyayari? Bakit? Nakakakita siya ng mas malaking kita eh. Hindi na niya kailangan yun dahil pareho din yun eh. Yung papasukan niya, ganun din ang sistema ron eh. Oh. Magsisimula siya sa wala ron kung bago kang lilipat. Hindi katulad dito, pag profit sharing, mga kaibigan eh, hindi na yun, hindi na mangyayari yun, bihira na yun. Maliban na technocrat ka, yun siguro.
Oh, mga kaibigan, ganun eh. Dito hindi eh, mga executive lang ang nakikinabang. Tsaka kagandahan sa Japan, di ba nababalitaan nyo? Presidente ng malaking airline company, nagbubuhos, nag-ano. Ha? Yung sweldo niya, pakinabang niya, inalis niya yun. Nakipantay siya sa mga manggagawa, imbes na magtanggal sila ng empleyado dahil sa krisis sa kanilang kumpanya. Humahanap sila ng ibang paraan. Kailangan sakripisyo. Oh, mga kaibigan. Pero hanggat wala yan, hanggat hindi yan ginagawa ng gobyerno at puro salita lang, halaho yan. Unti-unting mauubos ang kredibilidad natin. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Hello there, RJ here. Are you all set for the legendary two-day Christmas sale of RJ Guitar Center? Mark it on your calendar. December 7 Saturday and December 8 Sunday. Every item in all the 16 stores on sale. Guitars, ukulele, drums, percussion, keyboards, amplifiers, strings, cables, mic and music stands, and all accessories. Now listen closely. Opening till 12 noon, 20% off. 12 noon to 1 p.m., 25% off. 1 p.m. to 2 p.m., 30% off. 2 p.m. to 4 p.m., 35% off. 4 p.m. to 8 p.m., 40% off. 8 p.m. to closing, 50% off. Limit 3 items per customer. All Taylor guitars, 20% off all day. Strictly no reservations. You have to be there to avail of the sale. If you want to preview the items, visit us at www.facebook.com/RJ Guitar Center. If you want to call our hotline, 0977-812-1186. This is RJ saying, make me lose money December 7 and December 8. It's all right. You'll be happy anyway. The two-day legendary Christmas sale of RJ Guitar Center. Every item in all 16 stores on sale. For DTI Fair Trade Permit number FTEB-20838, series of 2019. Remember, it's 3 days to go. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, magbabasa-basa tayo dito ng mga reaksyon, mga pagbati ha. Mga kaibigan, no? Medyo nawala tayo, bumagyo ilang araw eh. Ngayon, meron pang ano, di ba, yung dapat daw hindi Manila ang kinanta dun sa Seyag. Pati ba naman yun? Mga kaibigan, hindi lang naman daw Maynila ang Pilipinas. Ay, naku, Inday. Kanta lang yun. Di ba? Ay, ibig sabihin pag nasa Maynila ka, wala ka sa Pilipinas. Yung Maynila, yan ang dyan mas kilala ang Pilipinas. Dati. Di ba? Mas kilala yan. Kahit hanggang ngayon. Dati kasi merong Munich Olympic eh. Diba? Gusto ba ninyo? Sabihan natin sila, palitan yung kasaysayan nyo. Oy, palitan nyo yung Munich Olympic. Ha? Gawin yung Germany Olympic. Itong susunod na Olympic sa Tokyo gagawin. Hindi naman Japan eh. Tokyo Olympics.
Di ba? Wala yun eh. Naghahasik lang tayo ng katangahan niya sa mga pinagsasabi ninyo. Lalo kayo nabubo kung wala kayong wala kayong kay. Tapos, ang lalakas ng loob ninyong mangarap na maging presidente. Ano gagawin nyo? Makikipag-away rin? Mga kaibigan, wala tayong mapapala. Ito, batiin natin si Rudy Santos, dati yung musician yan. Nasa Amerika na siya. Dati siyang miyembro ng bandang Horoscope Band. Katropa natin si Jorge Beichong. Mga katropa natin yan, ng Tokyo, Japan. Jorge Beichong. Si June Ferrin. Si Aurora Lim ng New Jersey. Si Kaani Flormata Saludes na ating katropa. Siyempre si katropa rin natin si Kaenyang Mina. Si Kamaita Basilio ng Geneva, Switzerland. At siyempre si Buenos Dias Joel Diaz ng Italy. Katropa natin, binabati natin. Si katropang Carmela Torres Balcos. Si Joe De Lemos, yan. Si Edgardo Lim ng New York. Si Romel Soriano Edangal. Wala ba kayo? Hindi nyo ba kamag-anak si Sorianing? Si Cyril Belen. Si Maria Luisa Zaragoza Kamurungan. Watching from Manila, Santa Cruz. Santa Cruz, Manila. 3rd District yan, Si Eduardo Valdivia. James Taylor ito, mga kaibigan. Tatandaan niyo ba siya yung kumanta sa Itbulaga, di ba? Mr. Eduardo Valdivia. Emilski Zapata Sablan. Si Teodora Alcairo ay nanonood. Concepcion Ison Chulbo. Si Revilo Oliver Dalisay. Naging kurap kasi ang mga nakapaligid at sip-sip. Ayan. Si katropang Oscar De Jesus ng California. Siyempre si Jerry Grado, California rin. Katropa ni Oscar yan si Bilsog Batak. Pag nakontrol ng oligarch, pera na yan. Kaya halos lahat na politiko yan, ambisyon maging oligarch. Pati nga yung mga senador, mambabatas, di ba? Lahat yan nakukuha nila Lahat ng gusto nila. Pinabayan Pinag-abuso. Di ba sa panahon ni Erap, paano nakuha yung May decision yan PLDT sa Supreme Court. Wala naman, hindi naman na-enforce. Dinesisyon na ng Korte Suprema na yung pera ginagamit ni Pangilinan sa PLDT ay pera ni Soedomo Salim. Entonces, yan yan? Illegal. Madaling sabi. Illegal. May nangyari ba? Ala. Di ba may kwento pa nga na binulgar ni Senator Lacson yan? Hinold up ni Erap si Ambassador Ramon Yuchenko. Di ba? Dahil siya ang may malaking share sa PLDT, hindi masarili ni ni Pangilinan. Maliit ang share niya. Kahit makuha niya pa yung share ni Tony Boy Coangco noon, di ba? Pagsamahin man, maliit pa rin ang share niya. Malaki kay Yuchenko. Ano ginawa ni Erap? Hinold up, pinapunta sa Malacanang, pinatutukan ng baril, pinapirma.
Hindi na binayaran yun. Inuutosan niya, ibenta kay Pangilinan yung share para makontrol yung buong PLDT. Kasi kayo, maigsi ang pantanda ninyo eh. At yung ito mo, yung kamangmangan ngayon Bakit? Ako, nasusubo ko yan eh. Nagpo-post ako ng mahabang basahin. English. Walang nagbabasa. Hindi nila alam, may mapupulot sila ron. Walang nagbabasa. Mga kaibigan, hindi naman sa pagano. Tamad na eh. Ba? Pinatatamaran ng bagay. Siguro, hindi naman nila buhay na ano pa yun. Yung nga yung sinasabi natin na ang mga mamamayan, walang interest yan na magkuhan eh. Pag-aksayan ng panahon yung mga economy, naku, hindi nila naintindihan yun. Si Lian Zuhuwarang, watching from Doha, Qatar. Si Boy Chavez, nanonood from Oslo, Cebu. Whale Shark Center. Si Levi Panahon, Andres Bonifacio ng Michigan. Si DC Encarnacion, panahon ni Marcos, mayroong Price Control Council. Kaya mga kontrolado presyo ng mga bilihin. Si Berhel Lloyd Bolanadi, Reddy San Miguel, si Toto Gerardo Retirba ay nanonood din, si Nick Ignacio, si Boyet Potenciano ng San Diego, California, si Alex Espinosa Macalinaw, si Alex nasa Jeddah, Saudi Arabia, si Bong Concepcion, isang musician, veterano, si Tahiti Papete Bora Bora, ay nanonood din, si June Perin, nabanggit na natin kanina, Dave Dumbrique, Robin De La Cruz, Nilo Formentera, si Willie De La Cruz, June Minda Macaraig, watching from Tarlac, si Delia De La Paz, Guadalupe, RJ Rivera, ayan, si Bong B ay nanonood, Maria Magdalena Ruiz, ayan, si Annie Randolph Antonio, nanonood from Canada. Nililihis ni Mayor ang mga isyu sa kanyang administrasyon. Matagal na yan sa Maynilad at Manila Water. Si Villar gusto makuha konsesyon halos buong Mindanao at Visayas. Saka may ilalabas sige, antayin natin. Silvio Lugarte, nanonood din po. Hector Ponasier, si Professor John Ortiz Chope, si Mark Ryan Alejandro Coleta, hanggat ang administrasyon o presidente nakikipag mabutihan, lips to lips, kumbaga, sa mga negosyante, wala yan. Bigyan mo ng pagkakataon yung iba. Eto, si Lucio Tax, tsaka si Henry C. Hindi ba nagkaroon ng break yan kay Marcos? Dalawa lang yan. Ilan lang yan. Ang problema, nung wala na si Marcos, doon sila lumipat lang. Diba? Lalong lumaki. Mga kaibigan, lahat napasok ng negosyo. Dapat doon lang sa panahon ni Marcos, ang negosyo lang sila, di ba? Hindi naman maramihan ng negosyo nila ng panahon ni Marcos eh. Si Henry C, SM lang. Si Lucio Ta, sigarilyo lang.
mga kaibigan. Oh. Pinayagan ng pinayagan hanggang ngayon. Oh, si Susana de los Santos nating katropa, siyempre siya'y nakikinig na, nanonood pa ng live streaming. Si Rain Bonifacio ng Bandang Halimaw, nasa California ho. Binabati natin. Si Cherry Noblesada, a system is corrupt when it is strictly profit-driven, not driven to serve the best interest of its people. Si Antonio Dalangin, si Diana Sayas Kirante, si Jerome Pag-ong, kapesi lahat ng pangangailangan ng taong bayan noon, pag-aari ng gobyerno, pati mga bus, pag-aari ng gobyerno, at sayang ang Bataan Nuclear Plant. Naging delayed ang pag-unlad ng mabagal, ang pag-unlad ng Pilipinas dahil dun sa nuclear eh. Di ba? Nirally rin yan ng mga alipores ni Joe Masison, di ba? Yan lang naman ang trabaho ng mga yan hanggang ngayon eh. Di ba? Nung araw nga, makasakay ako ng labas, tuwan-tuwa ako ba? Alain ninyo. Galing na ako ng Japan nun, ha? Tuwan-tuwa ako. Mga kaibigan, isipin ninyo. Labas, ganda, lamig, ha? Bayad mo, piso, malaki pa. Malaking piso, uso na nun, nung panahon na yun. Si June Tagalog, before Marcos time, the exchange rate, $1, $1 peso. Yung ano yun, ano ito? Ang tawag mo ron? Devaluation. Alam nyo, ang nagsimula ng devaluation dito, alam nyo sino? Huwag naman magagalit, ha? Si President Macapagal. Baka akala ninyo, pag-aralan ninyo. Si, ano to? Kapersi, pwedeng labanan ng Meralco, ilunsad ang malawakan ng solar system, yung tubig, walang puunan. Yan, Kapersi, galing sa langit, libreng biyaya yan. Sumasahod dyan yung nasa maintenance lang at office work. Alam nyo merong isang lugar sa Japan na puntahan ko. Doon ako nakatira sa bahay. Bahay na yun, yun ang may-ari nung aking kinakantahang bar. Yung lugar naman nila, nasa Kuwan sila eh. Yung parang ano dito, yung parang dyan sa Laguna, yung mga Los Baños, yung merong spring, hot spring. Kasi bulkan yung mga yan eh. Yung mga bundok na yan, bulkan yan. Kaya nagbubugay yan ng mga tubig. Nagluluwa ng tubig na mainit yan. Marami akong napuntahan ganyan sa Japan. Mga 3 lugar rin napuntahan kong ganyan. Doon ako nagtatrabaho. Alam nyo yun dito, sa may malapit sa Tokyo ito, sa Izu, malapit din sa Mount Fuji. Dito na ako nakatira. Alam ba ninyo yung tubig? Doon kasi, uso doon yung parang, parang bathtub, di ba? Sa kanila naman, yung gawa sa, bato. Pwede ka magbaba doon. Onsen ang tawag nila ron eh. Alam mo ba yung tubig nila? Walang patid yun, 24 oras. Dumadalo yung mainit na tubig doon sa pwede ka magbabad. Lalo pag winter. Kahit mainit ng panahon, libre ang tubig. Nanggagaling sa bundok. Nakadirekta sila. Sipin mo maagos doon, 24 hours. Yung tubig nila. Galing ng bundok. Sipin mo yan. Libre. Meron din ako napunta ang lugar, gano'n. Kaya lang,
sinusupply na yung tubig sa kanila, pero madilaw eh. Sabi ko, ba't madilaw ang tubig? Pag naglalaba ako ng damit ko, naninilaw. Ay, hindi, ano yan eh. Hanggang gagamit niya nung mainit. Yung malamig ang gamitin mo. Kasi yung mainit, galing sa bundok yun. Yun yung spring water, mga kaibigan. Oh. Eh dito wala eh. Diba? Wala tayong ganun eh. Meron ganun. Doon sa negosyo nga nila, diba? Sa Laguna. Yung hot spring. Ito, kinukwento ko lang sa inyo. Ha. Meron pa ako napuntang isa ron, yung bundok eh. Kalahin ninyo, wala na ngayon yun. Dahil sumabog na yung vulkan doon. Dati pumupunta ako ron, may mga malalaking hotel doon, mga bakasyunan. Si Bandang QC yung binabanggit ko naman na yun, yung maraming hotel. Wala na ngayon yun eh. Kalimutan ko pangalan nun eh. Lugar na yun. Si Arnel Mercado, nanonood from Winnipeg. Ted Noriega di Maculangan, Mir Hernandez, si Kokoy Lugto, si Ray Ramos, Luningning Mabasa Barawid, si John Reyes, si Hamal and Danny Salatir from Western Visayas, si Ricky Valero, si Dave Dumbrique, si Coy Hipolito Laura, dati nating reporter dito, si Felix Fresco, Alberto Arevalo, sabi niya, oligarch, mahirap banggain, and corporate greed, numero na lang tingin sa sambayanan. Bebot Tejares, it was during the the time siguro of President Ramos that they privatized almost all public utilities, banks, airlines, oil, Ipiralo. Pero alam mo, Bebot, yung abolition ng OPSF, kay Cory yun. Doon nagsimula. Di ba? Ano pa ba? Yung import liberalization. Nagsimula niya si Cory. Marami na yun. Nanganak lang. Di ba? O ito, totoo ito. Yung iba. Yung mga Petron, yan. Binenta yan. Ni FBR. Epiralo, yan. Si Linda Espiritu. Rodel Etorma. Si Maita si Kamaita. Si Alberto Mactal, Belgium company yung Kapersi. Tama, Belgian company. Elizabeth Amante, from Paris, nanonood po sa atin. Si June Santos, si Vanessa Rivera, 1 month walang tao sa bahay, tapos pagbalik namin, bill na Maynila 8K, then pinutulang kami. Wala kami nagawa, kundi bayaran. Wala eh, saan ka magre-reklamo? Magdidemanda ka? Sino makikinig sa'yo? Diba? Si Johnny BM, si Reds Chulbo, isang musician, si Len Mijares, si birthday din pala ngayon ni Coach, yun, nabati na natin. Cycling Club President, ano yan, member ng Glendale. Nabati na natin kanina. Ang layo-layo ko na sa Pinas, ramdam ko pa rin, ang hirap dyan, agree ako, mahirap maging Pilipino, lalo na ngayong panahon. Si Hipolito Cuenca, wala nang pag-asa ang Pilipinas sa mga duhapang na mga malalaking negosyante. Si Mark Irene Carl, si Arnie, nabanggit na natin. Babati na lang tayo, wala na tayo oras. Si Leslie Vidalion Jr. ng Maynila.
Nabati natin. Tsaka si Doktora, pakibati nyo kay Doktora Bidalyon. Si Flores Roldan, nanonood from South Korea. Si Vanessa Rivera. Si Ariel Kabawatan, si Sarah Mod. I agree, you're right, but what can we do? Chinese is President Duterte's BFF. Ayaw nilang samantalahin eh. Gamitin natin sila, di ba? Wala, tayo nagpapagamit eh. Si Nixon Lang Torres, nanonood from New York, sabi ni Kalida, wala, hindi ko na mababasa yan. Si Bienvenido Cruz San Mateo, Maria Dolores Santos, si Jojo Brian Aspiras, si Gina ng Maynila, binabati rin natin, si Emmanuel Celso, ng Rancho Cucamonga, California, Orlando Serrano. Sa aking palagay, ikaw, Kapersi, ang pang-presidente. Huwag niyo na akong anuhin dyan. Buyuin sa ganyan, kahit konsihal. O kahit barangay. Ayoko niyan. Narinig ko sa iyo lahat ang magandang gawin para gumaan ang buhay ng mga Pilipino. Salamat naman kung yun ang pagtingin niyo, pero hindi ako qualified. Disqualified ako dyan. Yung sa atin na lang, makatulong. Sana gawin ng gobyerno, di ba? Yung maganda ang pulutin natin. Si June Minda, makarig ng Tarlac, nabati na rin natin, si Mel Rualiso ng Stockton, California. Si Noel Campos ng Pittsburgh, California. Si Juan. Si Joselito Camacho, Pleasanton, California. Si Joel Diaz, Buenos Dias. Napakalaking bagay po sa aming mga nasa malayo ang inyong programa. Nalalaman namin lahat ang mga makatotohanang nangyayari. Pati na yung mga kabulastugan at kalukuhan naman nasa gobyerno. Salamat, Joel. Si Ronnie Dayo ay nanonood sa atin. Si Maria Orsa. Si Bu Takal ng Bahrain. Si Butch Bakya Onsa ng Long Beach, California. Si LB De Guzman. Si Catherine R. Uy. Si Henry Jok. Randy Malihan Veterana. Ayan. Si Paulman Punzal ng Dubai. Si Placido Corbito. Si JP Owano Adizas. Junji Yaoto ng New Jersey, si Leo Villena, si Gilbert Silvestre ng Alpharetta, Georgia, si Lay Ginto Reventar, June Tagalog, si Samahang May Bahay sa Amerika, Pedro Penduko, iba ba? Si Tonet Fabie, Senyor Tonet Fabie ng isang veteran musician din po. Siyempre si Lolo Benamin Tado, binabati natin, si Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado, dyan po sa Barangay Bagong Silangan. Si Rega Salvador, binabati rin natin, si Eric Moico. Sa bayan ko ay isa ang dami. Dito'y wala ang pagkukunwari.
Hindi patagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Bayan ko'y punong-puno ng yaman. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Sa pangalan ng ating Technical Director si Braille. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga. Lucio Tax. Ay walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap. Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. This is DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes, and live on radio on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga